Sinabi daw ni Claire Castro, sa posto ni Kiko, totoo ba ito? Parang ang hirap paniwalaan, na sinabi 'to ni Bongbong Marcos. Pero i-discuss natin. Halos hindi na natutulog ang ating Pangulo sa kakakausap sa kanyang yumaong ama. Ay, pambira. Ano sabi ni Kiko? Mas malala na pala sa adik si Marcos. Mas malala pa pala sa adik, dapat yun. Mas malala pa pala sa adik si Marcos. Pambihira. Ako, nung nakita ko to, kaya gusto ko kayong tanungin. Sinabi ba talaga to ni Claire Castro? Kasi mukhang fake news. Claire Castro, tanungin na rin kita. Sinabi mo ito dahil kung ako tatanungin, parang fake news. Pero kung totoo ito, pambira. Malala na talaga si Bongbong Marcos. I believe that Bongbong Marcos is beyond addict. Pag ganyan, hindi ka makatulog, kakakausap mo sa yung yumaong ama, pambira. May something na talaga yan. Ako rin naman, alam mo, ang isang babaeng pinakamamahal ko sa buong buhay ko, alam to ng pamilya ko, yung pinakamamahal kong babae, eh, yumao na rin. Pero hindi naman ako, mahal na mahal ko yung aking nanay. Pero hindi ko naman siya kinakausap, hindi na ako makatulog at kinakausap araw-araw, pambihira. May something na ako noon. Baka nag-a-addict na ako noon. Imaginein mo, siguro hindi matutuwa yung tatay ko tsaka yung kapatid ko, kinakausap ko yung nanay ko gabi-gabi, hindi ako makatulog. Ikakatuwa ba? Sasabihin nila, addict yan. Pa-drug test mo yung animal na yan. Yung kapatid kong yan, addict yan. Oy, Amy Marcos, animal. Hindi mo pa ba pa-check tong kapatid mo? I don't know. Ako, sa tingin ko, fake news to. Pero sabi ko nga, kung hindi ito fake news, he is beyond addict. He is beyond repair. Malala talaga ito. Imaginein mo, yan ang ama ng buong Pilipinas. Yan ang pumoprotect sa buong Pilipinas. Ikaw nga, isipin mo, bantay ng bahay mo at bantay ng anak mo, ganyan, hindi nakakatulog dahil kinakausap ang ama, pambihira. Yung maong ama, hindi ko pa babantayan yung anak ko sa ganyang, ay, animal. Ano na napasok ng bansang Pilipinas? Kaya hindi ako magugulat. Sabi nga ni BP Sara, di ba? Wala daw planning to si Bongbong Marcos. Walang direksyon. Hindi daw yan nagsasabi kung anong gagawin. Kaya kita mo, sabay-sabay. BP Sara, paano naman magpa-planning yan? Hindi nga nakakatulog. Siya mo ba tinitira mo ang yaman-yaman mo? Hindi, nagtatanong lang ang cocaine ba hindi ano bang droga ang hindi nakakatulog? Hindi ko sinasabing addict ka pero yung mga galawan mong ganyan parang medyo ano na Ano bang gamot ang tinitira para hindi ka makatulog? Ang sarap-sarap matulog. 9 hours a day ako matulog. 8 hours a day. Pambihira kang tao ka, tumutugma Yung sinasabi ni Sara, it shows gagawin mong ombudsman, may kaso. Political yung family. Congressman ng anak. Yung anak, nahulihan pa ng high grade, kush. Di ba? Yung kapatid, gagawin mo pang SILG. Isipin mo magkapatid. Pinsan mo, gagawin mong speaker. Tapos, pinsan mo, ang pinakakurak sa Pilipinas, di umano. Tapos sasabihin mo, hindi mo alam. Tapos ligtas ka. Animal. Malala ka talaga, Bongbong Marcos. Ang dami mong kapalpakan. Ito, tingnan po natin. Ito, basahin natin. News update. Marcos itinanggi ang mga aligasyon na may kinalaman siya sa korupsyon ng flood control projects. Animal ka. Ito ba kailangan pa nating paniwalaan? Ito yung hindi makatulog-tulog.
at ang kinakausap niya multo. Ah, ang problema natin, ghost projects. Ang kinukonsulta ni Bongbong Marcos multo. 'Di ba? Animal 'yan. Tapos sasabihin niya hindi siya konektado sa flood control projects. Bigyan mo naman kami ng proof. Alam mo, Bongbong Marcos, huwag kang magbigay sa amin ng blanket statement. That is the least you should do. Kasi grabe na ang tingin ng taong bayan sa'yo. Grabe ang korupsyon mo. Tapos ang sasabihin mo lang is denial. Without explanation, without proof. Tapos yung pinaligid mo, yung ginawa mong ombudsman, ang iniimbestigahan si Bongo. Nagalit ang kanyang pinakawalan sa kaso ay si Trillanes, na galit sa Duterte. Na ang pinag-uusapan ngayon ay flood control ghost projects na wala namang connection si BP Sara. Ang nilagay mo na Senate President ayaw sa investigasyon ng flood control projects. Yung tinalaga mo na mag-iimbestiga sa ghost projects, gusto mag-imbestiga, secret nga lang. Tapos gagawing state witness yung di umanong mastermind. Tapos ginawa mo pang PNP chief yung kumidnap kay PRRD. Tapos sinabi mo, hindi mo papapasukin ng EDCA, hindi mo papapasukin ng ICI. Walang pumasok na barel sa KOJC. Tapos ngayon itatanggi mo na hindi ka kasama sa flood control projects. And then you expect the Filipino people to believe you. Parang sinabi mo lang, adik ka ba, Bongbong Marcos? Hindi mo sinagot. Sinabi mo nagtitake ng fentanyl si PRRD. Do you want us to believe that? Ikaw ang pumirma ng lahat ng yan? Under your nose. Pinsan mo ang may hawak nun. Kontrolado niya. Yung anak mo nasa Congress. Hindi ka kasali? Wala kang kinalaman? So inutil ka. Inutil ka kung ganun. Pinakamalaking korupsyon, wala kang alam. Ipinagmalaki mo sa SONA. Tapos sinabi mo, andyan lang yung flood control projects. Hindi lang, na-overwhelm lang. Tapos yung sumingaw ang baho, wala kang kinalaman. Apaka-inutil mong presidente kung ganun ka. Well, sa bagay, hindi ka nakakatulog eh. At ang kausap mo, tatay mo. Gabi-gabi. Ano pa asahan natin sa tao na ito? Di ba? Alam mo, Bongbong Marcos, huwag kang umasa sa iilang tao to protect you. Even Congress eh. Hindi ka mapoprotektahan ng 5 tao. Pag sumigaw na ang puso ng taong bayan at hindi mo pinapaliwanag ng maayos yan, mawawala ang tiwala nila sa iyo. Yung mga investor nga lumalayas na eh. Kaya nalulugi na, di ba? Yung stocks natin bumagsak. It's because of you, Bongbong Marcos. It is important yung trust, hindi yung control. Yes, you are in the position, but the trust, wala na.